Bata pa lamang ay gigil na si Samson sa kanyang kakambal na si Sander. Palaging mainit ang dugo niya sa kapatid. Makita pa lamang nito ang mukha ni Sander ay sirang-sira na ang araw niya. Kahit parehong-pareho ng mukha, sobrang magkaiba pa rin talaga ang dalawa. Si Samson ay lumaking matigas, maangas at talaga namang masasabing barako ng pamilya. Ganun pa man, mabuting tao naman si Samson. Magaling siyang makisama at magalang pa rin naman siya sa kanyang mga magulang. Ang hindi niya lang kasi matanggap ay kung bakit mayroon siyang kakambal na bakla. Si Sander ay isang lantutay na petsyay. Kung gaano katigas si Samson, ganun naman kalamya si Sander. Tinatawag niya ngang sandara ang sarili, bagay na mas lalong kinagagalit ni Samson. Pero walang pakialam si Sander. Hindi naman daw niya problema kung hindi siya tanggap ng kapatid. Ang mahalaga, wala siyang ginagawang masama. Ipinagpatuloy niya ang pagpilantik ng mga daliri sa hangin, kahit pa umuusok na ang ilong ni Samson sa galit. Samson, kumusta naman yung unang araw ng trabaho mo sa sakahan natin? Hindi ka ba nahirapan? Ngumisi si Samson. Isang kayabangan ang sumilay sa kanyang mukha. Paano naman ako mahirapan sa ganun trabaho ang dali-dali lang namang magtanim. Kahit na medyo mahangin, natuwa pa rin ang kanilang ama. Nakikita kasi ng manong kung gaano kalakas ang katawan ni Samson. Nasa hapagkainan sila noong gabing yon. Magkakaharap silang apat na naghahapunan. Yan ang gusto ko sa iyo, Nak. May angas, may yabang, pero may gawa at paninindigan sa salita. Umiling si Samson sabay lunok ng inunguya. Si Sander lang naman kasi ang walang angas sa pamilyang to . Puro pagpapaganda lang ang alam. Mukha namang tikba lang. Samson, nasa pagkainan tayo. Pasensya na po. Ma-dear, pa-dear, hayaan niyo na si brother. Ganun lang talaga kapag wala pang jowawit. Jowawit? Anong jowawit? Jowawit, jowa, GF, short nga, ganun. Bakit ikaw? Meron ka ba? Wale, hindi ko naman need, no? Kaya kong mahalin ang aking self. Di ko need ng boylet. Sakit ng sino sa brain cells, no? Ang sabihin mo, wala lang nakakagusto sa'yo. Kasi swangit a cash. Hello? Magkapeslak tayo, kaya swangit ka rin, no? Tumawa pa ng nakakainsulto ang bakla, kaya naman nakaramdam na ng pagkapikon si Samson. Tama na yan. Baka mamaya magkapikunan na naman kayo. Ay nako, tapos na akong kumain. Nawalan ako ng gana. Saan ka pupunta? Sa labas lang po. Matapos uminom ng tubig ay agad na ring lumabas ng bahay ang binata. Salubong ang kilay niyang naglakad palayo ng kanilang bahay. Pumunta siya sa tambayan, sa bilyaran. Yun ang madalas niyang takbuhan kapag banas na siya sa kapatid niyang bakla. Sakto naman na naroon pala ang kaibigan niya si Jason. Hawak pa nito ang tako nang lumapit siya roon. Oh, bakit nakabusangot na naman yung pagmumukha mo? Ano na naman ang nangyari? Umupo si Samson sa gilid at tuminga ng malalim. Ano pa ba? Di dahil na naman sa kapatid kong bakla na salot. Tinapik siya ni Jason sa balikat, sabay abot sa kanya ng yosi. Pre, Jason, bakit hindi mo na lang kasi hayaan ang kapatid mo? Tanggapin mo na lang bakla talaga siya. Hindi na siya tutuwid, pre. Ano? Tanggapin? Paano ko matatanggap yung pare? Mula pagkabata namin siya lang ang dahilan kung bakit ako napapahamak. Kahit ngayon, nakakatanggap ako ng pang-iinsulto mula sa ibang tao nang dahil sa kanya. Kahit na kailan, hindi ko siya tatanggapin. Alam mo pre, grabe ka na sa kapatid mo. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo . Nakikita ko naman na pinipilit niyang maging okay kayo. Kaso, ikaw tong matigas pre.
Bakit ba parang pinagtatanggol mo pa yung baklang yun? May gusto ka ba sa kanya? Natawa si Jason. Aba, siyempre wala no. Naaawa lang ako sa kapatid mo. Hindi na niya deserve ang mga ginagawa mo, pre. Kung talagang hindi mo na siya kayang tanggapin, di umalis ka doon. O kaya, wag mo na lang siyang pansinin habang buhay para hindi ka na ma-stress. Ganun lang naman kasimple yun eh. Madali lang talaga magsalita, no? Kapag wala ka sa kalagayan ng isang tao. Ay nako pre, ang hirap mong paliwanagan. Masyadong sarado utak mo. Alam mo kung paano magbubukas ang utak mo? Sumama ka sa akin. Sumama naman saan? Sa ilog. Ligo tayo. Maluwag ba tornilyo ng utak mo? Gabi na, no? Baka mamaya tumaas bigla tubig doon. Hindi yan, gagi. Tsaka, hindi lang naman tayo ang nandun eh. May mga babaeng naliligo doon. Ano? Babae? Langya. Parang nagningning ang mata mo ah. Pag babae, iba ka talaga. Bakit dalawa lang ba tayo? Isama kaya natin si Roger. Isama na lang natin. Baka mamaya magtampong pururot na naman yung tanga na yun. Samahan mo muna ako sa bahay. Kukuha ko ng banig tsaka pagkain. Overnight tayo kasi laging overnight mga babae doon eh. Oh, ayos ba? Ha? Inang to, manyakis ka talaga. Sus, kunwari ka pa. Isa ka rin naman eh. Umalis ang dalawa sa bilyaran. Pumunta sila sa bahay ni Jason. Hanggang labas lang ng bakuran si Samson dahil siguradong magbubunganga na naman ang nanay ni Jason kapag nakita siya. Ayaw na ayaw kasi sa kanya ng nanay na kaibigan niya. Kung bakit, wala rin silang alam na dahilan. O tara na, puntahan na natin si Roger. Buti na lang good mood si mama. Nagmamadaling maglakad ang dalawa patungo kina Roger. Pagdating nila roon ay naabutan nilang namimitas ng papaya ang binata. Agad din naman bumaba ng pinagtutuntungan si Roger. Sama ka na! Tara, mag-iilog tayo. Gagi, pinagluluto pa ako ng tinuli. Aluto mo na lang yan sa ate mong puro pagpapaganda. Palibasa, tropa sila ni bakla eh. Naku, magagalit si mama. Wag mo nang intindihin galit ang mama mo, no? Intindihin mo galit ko. Ang mga nanay kapag nagalit, saglit lang. Kami, pag nagalit, 1 taon. Wrong timing naman kasi kayo eh. Pahamak. Teka. Gagawa ko ng paraan kung makakakuha ako ng damit. Nagmamadaling pumasok ng bahay ang binata. Ilang minuto lang, tumakbo na palabas si Roger. May dala na itong mga damit habang hinahabol ng kanyang ina. Mga lintik kayo, galit na naman si mama. Pero oks na, nakakuha na ako ng damit. Yan ang gusto namin sa'yo eh, suwail. O paano? Tara na! Sobrang magkakasundo ng tatlo sa maraming bagay. Madalas pang sinusuway nila ang kanilang mga magulang para lang sa mga gusto nilang gawin sa buhay. Makalipas lang ang ilang minutong paglalakad, nakarating na rin sila sa ilog. Hindi pa man sila lubusang nakakalapit, naririnig na nila ang mga boses at hiyawan ng mga kababaihan sa ilog. Mukhang ang maraming chika baby dito pare ah. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Galingan nyo na lang pumili kasi baka mamaya makapili kayo ng hipon. Sabi ko na nga ba, babae na naman pakay nyo rito eh. Sabik na lumapit sa batuhan ng mga magkakaibigan. Naglatag sila ng banig at saka inilapag ang pagkain na dala nila na sapat lang. Ilang metro ang layo nila sa kababaihan, ngunit dahil may mga malalaking lampara doon, kitang-kita nila ang mga yon na nakatupis lamang. Parang masyado tayong malayo ah. Tara, lapit tayo konti. Uy, kalma ka lang. Nagwawala na ba si Junjun mo? Hindi tayo pwedeng lumapit pa, no? Baka mamaya isipin nila namboboso tayo. Kahit yun naman talagang ginagawa natin eh. Nakontento na lamang ang tatlo sa kanilang pwesto. Sinimulan na lang din nilang lumublob sa tubig at nilibang ang sarili. Makalipas lang ang halos 30 minutos, bigla na lamang nilang narinig na nagsisigawan ng mga babae. Ang akala nila ay may ibang kalalakihan na ng bastos sa mga yon.
Dahil pasikat ang tatlo, nagpresenta silang lumapit sa mga babae at saka nagtanong. Mga miss, mawalang galang na. Naliligo rin kasi kami sa kabilang banda at narinig namin kayo. Ano bang nangyari? Isang babae na may kagandahan ang nagsalita. Doon kuya, sa may mga punong nyug na yan. May nakita kaming kaninang tao na bigla na lang siyang gumapang paitaas. Sobrang bilis ng gapang niya, parang gagamba. Baka gagambang malaki lang. Wala namang gagamba na kasing laki ng tao, no? Meron, sa Discovery Channel. Napanood ko nung nakasakay ako sa bus. Aray! Binatukan ni Jason si Roger para manahimik. Pinagsasasabi mo ha, maayos ka nga. Miss, hindi niyo ba namukaan? Hindi eh, madilim. Basta nanggaling lang siya sa likod ng punong nyog. Tapos nakita namin siya, bigla na lang siyang umakyat pa itaas. Nagkatinginan si Samson at Jason. Bumulong si Jason kay Samson. Bagay na hindi agad napaniwalaan ni Samson. Pre, pakiramdam ko aswang yung nakita nila. Ano? Aswang? May aswang ba rito sa probinsya natin? Alam ko na kung ano nakita niyo, miss. Aswang daw! Pagkasabing yun ni Roger ay bigla na lamang nataranta ang mga babae. Kanya-kanya na silang dampot na mga gamit. Aswang yon! Alis na kami! Nagmamadaling umalis ang babae ng mga sandaling yon. Sa pagmamadali ay nakalimutan na ng mga yon ang mga lampara na kanilang daladala. Binatukan naman ni Jason si Roger dahil sa katangahan nito. Uriko, bakit ba batok ka ng batok? Ang tanga mo eh. Bakit mo sinabing aswang? Nag-aalisan tuloy. Di ba sabi mo baka aswang? Kaya nga kami nagbubulungan eh. Kasi hindi pa naman namin sigurado. Ikaw naman tong si tanga, bida-bida. Pambira ka naman oh. Napabuntong hininga na lamang si Jason at Samson. Sabay tingala sa tinuturo ng babae na puno ng nyog. Sinubukan nilang tingnan ang itaas nun, pero wala naman silang makitang matino dahil may kadiliman. Kung titingnan mo maigi, parang wala naman kung ano dyan, ano? Roger, di ba marunong kang umakyat sa mga puno? Try mo ngang akitin kung may tao dyan sa taas. Dati ka ba baliw? Baka mamaya may aswang talaga dyan di napahamak pa ako. Takot ka pala eh. Aalis na sana ang tatlo na makarinig sila ng kalusko sa itaas ng nyog. Sabay-sabay silang napatingala ulit doon. Nagtaka sila nang may malaglag na sanga-sanga mula sa itaas. Sa takot ay dali-dali silang nagtago sa likuran ng mga bato. Pagkasilip nila, kitang-kita ng dalawa nilang mga mata ang isang nilalang na gumagapang pababa ng puno. Kahit malimig noong mga sandaling yon, nag-init ang katawan nila ng dahil sa kaba. Pare, legit nga. Pero aswang ba talaga yan? Mukhang gagambang malaki lang eh. Mukha kang gagamba. Sipahin ko yung mukha mo eh. Nang sumilip sila ulit ay nawala na ang nilalang. Pero nakakarinig na sila ng kung ano-anong tunog. Mga tunog na hindi basta-basta maririnig sa pangkaraniwang araw lamang. Uwisa kaya tayo dito. Baka tayo naman ang mapahamak. Ano? Duwag ka ba? Bakla ka yata eh. Ikaw palang matapang, hindi hanapin mo yung aswang. Napatigil ang kanilang pag-uusap nang biglang marinig naman nila ang isang malakas na alulong na tila ba nagahari ang alulong na yon sa buong ilog. Nakaramdam sila ng kilabot ng dahil doon. Maging si Samson na nagkukunwaring matapang ay pinagpawisan na rin ng dahil sa kaba. Nagmamadali na lang na umalis ang tatlo sa ilog. Nakalimutan na nga ni Roger ang isinampay niyang brief sa bato. Kinabukasan, may kumakalat ng tsismis sa kanilang barangay. Ang pagkakarinig ni Samson ay tungkol yon sa aswang. Maging ang kanyang nanay at tatay ay yun din ang pinag-uusapan habang nag-aalmusal. Tahimik lang na nakikinig ang binata. Totoo naman yung mga aswang na yan eh. Nung binata pa ako, baka hindi mo na itatanong, may nakalabang kaming mag-amang aswang sa Mindanao. Ay naku Pido, yan ka na naman sa kayabangan mo. Sabi ng pinsan mo, hindi naman aswang ang nakalaban nyo noon eh. Baboy ramo lang. Aswang ang sangyon. O siya, aswang na kong aswang.
Ang pinag-uusapan natin ay yung aswang na sinasabi ng mga dalagita kanina. Tingin mo, Pido, may aswang talaga dito sa atin? Hindi naman malabong magkaroon ng aswang lalo na kung probinsya. Pero dapat makasiguro. Kasi baka mamaya ibang nilalang pala yun. Ayos na sana ang umaga ni Samson nang biglang dumating ang baklang si Sander. Pudra! Mudra! Confirm! Aswangit nga ang nakita ng mga babaita sa ilog. Chika kasi ng mga super tanod na nag-Ronda Hills kagabi. May na-sight song din silang aswang na nasa puno naman ng mangga. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Sino naman kaya ang punteriya ng aswang na yan? May buntis ba rito sa atin? Pudra, hindi lang naman jaunties ang puntirya ng aswangs, no? Any human being, basta bet niyang lapangin, lalafangin niya. Biglang napatingin ang mag-asawa kay Samson. Tumigil naman sandali ang binata sa pagkain at nagtatakang tumingin sa kanila ang magulang. Kung makatingin kayo sa akin hindi ako aswang no? Ano ka ba? Nag-aalala lang naman kami ng mama mo sa'yo. Lagi ka kasing umaalis ng bahay eh. Baka mamaya mabiktima ka rin ng aswang. Kaya ko ang sarili ko. Yung prinsesa nyo ang isipin nyo. Hindi nga niyan kayang sumapak ng tao eh. Hello? Baka di mo knows, no? Kaya ko maging fighter. Jumbagin ko lang yung aswang na yun sa pakpak. Bongga talaga ang impact nyon. Tama na. Baka mamaya magsuntukan na naman kayo. Ang mabuti pa, Samson, samahan mo itong kakambal mo. Pumunta kayo ng kabilang barangay. Kunin niyo yung pinamili nating mga uling. Kailangan natin yun ngayong araw kasi maglilitsyon tayo. Anibersaryo na kamatayan ng lolo at lola ninyo. Baka nakakalimutan niyo. Ako na lang ho ang kukuha. Kaya ko naman yun eh. Ayaw kong may kasamang salot. Samson, anak, marami yon. Makakailang balik pa nga kayo eh. Kaya kailangan mo ng kasama. Di sasakay ko na lang ho sa tricycle. Mag-aarkila ako. Walang tricycle na tatanggap ng ganon kasi marumi. Sige na, pagtulungan yung balik-balikan ng uling. 5 sako lang naman yun eh. Sasama ko na lang sina Jason at Roger. Eto naman batang ito. Mga abala ka pa ng ibang tao nandyan naman ang kapatid mo. Mismo, mother. Hindi ka ba nahihiya sa beauty ko? Gora ako kahit nasa cuticle sa mga nails ng snail. Tara na, brother. Gora na us. Kulit mo, sabing ayaw kitang makasama eh. Samson, umayos ka. Kumagaspag na naman ang ugali mo ha. Huminga na lamang ng malalim si Samson. Pinalagpas na lamang niya ang mga sandaling yon. Ayaw rin naman niyang sumama pa ang loob ng kanyang magulang. Nauna nang lumabas ng bahay si Samson. Sumunod naman si Sander na pakending-kending pa at napilantik ang mga daliri. Oy, ikaw, maayos ka ng upo mo ha. Sasapakin ko yung mukha mo kapag gumawa ka ng eksena dyan. Naintindihan mo? Ay, warla agad ang lalaking ite. Why, maayos naman na kesya. Walay naman na kakagatin sa ating destination. Ikaw ang mag-ayos kasi look at yourself. Parang ready to kill ka na, brother. Umbagin ko yung mukha mo eh. Hinaan mo yung boses mo. Huwag kang tatabi-tabi sa akin ha. Doon ka lang sa likod. Ay, ang taray. Ang anino mo bakla. Bongga. Nauna nang naglakad si Samson ng dahil sa inis. Kung bakit ba naman kasi kailangan pang sumama ng baklang yon. Tanggal tuloy ang angas sa katawan ni Samson. Habang naglalakad sila, lahat ng makakasalubong ni Samson na kilala niya ay tumatawa. May narinig pa nga siyang nagsabi ng doble kara daw. Hindi na lamang pinansin ni Samson dahil ayaw rin niyang mapaaway. Ay, ano ba? Wait sung lang. Bahala ka sa buhay mo. Alam mo magbibit-bit tayo ng sako-sakong uling eh. Nakatakong ka pa. Hindi ka ba naman tanga eh? Nasa parte na sila ng daan na kung saan ay wala ng gaanong tao. Kaya naman mas lalong binilisan ni Samson ang kanyang lakad para tuluyang maiwanan ng bakla.
Mga ilang sandali lang, bigla na lamang nawala si Sander nang lumingon siya sa likod. Naiwan na lang ang isang ditakong na sapatos. Sander! Hoy! Bakla! Hindi naman kinakabahan si Samson noon dahil umagang-umaga. Bukod pa roon, malaki ang chance na may makakita kung may mangyayari mang hindi maganda. Tumigil ka sa kakatrip mo ha. Lumabas ka na dyan! Samson! Naalarma si Samson nang marinig ang sigaw na yun ni Sander. Kahit inis siya ron, hindi niya pa rin yun pwedeng iwan na lang. Batid niyang malulungkot ang kanilang magulang kapag may nangyaring masama kay Sander. Lalo pat pakiramdam ni Samson ay ang baklang yon ang paborito ng kanilang mga magulang. Ay, wisit. Saan ba nagsuot yun? Nagmamadaling pumasok si Samson sa mga halamanan. Hinanap niya kung saan nanggaling ang boses at kalaunan lang naabutan na nga niya si Sander na nakaupo. Dumudugo ang kaliwang kamay. Hindi na makapagsalita pero hawak-hawak pa rin niya ang isang pirasong bawang. Ano ba nangyari sa'yo? Inis na nilapitan ng binata ang bakla. Kuya, hinila ako ng aswang. Nakagat niya ako sa kamay. Luko! Aswang? Sigurado ka ba? Baka mamaya bayawak lang ha. Syunga ka ba? Ako, hihilain ng bayawak? Nasaan ang brain cells mo? Paano makakahila ang bayawak? Diyos ko ka! Tumayo ka na dyan. Umuwi muna tayo sa atin. Kita ko, isang lalaki tapos isang babae. Kulay pula ang mga ngipin nila. Tapos nanlilisik ang mga mata. Ayos ka rin pala kapag natatakot no? Umaayos ka magsalita sana pala lagi ka nalang takot. Listen to me muna, bruhak ka. Mabagsik na hayop lang kumagat sa'yo. Umagang umaga, tirik na tirik ang araw tapos may aswang. Utot mo, Blue. Tara na, tumayo ka na dyan. Bago pa kita hilahin. Kahit kailan talaga, wala kang care sa Akesh. Isa ka talagang no count. Tumayo ang bakla at aktong aalis na nang hawakan nito ni Samson. Anong no count? No count? Walang kwenta. Che? Hawak-hawak ang kamay ay nauna nang umalis doon ng bakla. Napailing na lamang si Samson bago niya lisanin ang lugar na yon. Inilibot niya muna ang tingin sa paligid. Aminado siya na sa tingin pa lang ay makakaramdam na kaagad ng kakaiba. Kaya naman umalis na rin siya roon. Hindi sila nagtuloy sa pagkuha ng uling. Hindi lamang ang kanilang mga magulang ang nakaalam sa nangyari kay Sander. Nalaman din ng kapitbahay kaya naman agad na kumalat na naman ang balita sa ibang distrito. At dahil doon, nababalot na naman ng katatakutan ang kanilang lugar. Masakit pa ba, anak? Nako, tama kaya ang pagkakalinis natin ng sugat mo? Kiber na yan, Moms. Slightly ox na Akesh. Kung aswang nga talaga ang umatake sa'yo, anak, siguro dapat huwag ka na munang lalayo at i-report natin ito sa barangay natin. Baka mamaya marami pa palang aswang ang narito sa atin. Ma, pa, ang totoo niyan, kagabi nung naligo kami sa ilog, meron din po kaming nakitang kakaibang nilalang. Isang lalaki na mabilis na gumagapang sa katawan ng puno. Ang sabi nga ni Jason aswang nga daw yun. Napapalo pa si Mampido sa lamesa. Ayan na nga ba sinasabi ko Baka nagkakatotoo na yung sinabi sa akin ng kumpare kong namatay na. Si Jojo ba tinutukoy mo? Yung dating albularyo? Oo, Rina. Ang sabi kasi niya sa akin, may pamilya raw na aswang ang pupunta rito sa baryo natin balang araw. Merong gagawin sa lugar natin. Hindi ko maalala ang ibang detalye kasi akala ko gawa-gawa lang niya yun Mga lasing kasi kami nun Diyos ko, pambihira naman talagang buhay ito. What to do na? Later on, baka many more pala sila. Aatak ba sila sa atin? Mukhang kailangang ma-educate yung mga tao tungkol sa mga aswang. Ako kasi, aminadong hindi pa ako kumbinsido. Wala pa rin kasi akong kalam-alam sa mga ganyan Pero kung sakaling manggulo sila, handa naman akong lumaban. Bongga si Brother! Yan ang aming knight in shining armor. Manahimik ka nga, bakla. Siya nga pala pa.
Mamayang hapon, lalabas muna ako. Subukan kong makakalap ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari. Tsaka, dadaanan na rin namin yung mga uling. Kaya naman namin yon para hindi na kami babalik. Ay, maraming salamat. Mag-iingat ka. Alam mo naman, ikaw lang ang malakas sa pamilyang ito. Huwag ka maglala pa. Hindi naman ako lalampa-lampa eh. Sabay tingin ni Samson sa kakambal na bakla. Umirap naman sa kanya si Sander at naghawi pa ng mahaba nitong buhok. Nung umagang yon ay hindi na muna nagpunta ng sakahan si Samson. Pinaubayan na lamang niya sa mga tao nila ang mga trabahong naiwan niya roon. Lumipas sa mga oras ay pumatak na ang 4:00. Matapos isaayos ang isang baboy na tinuhog ng kawayan, nagpaalam na rin si Samson sa kanyang ama at ina. Kumaway pa ito bago lumabas ng kanilang bakuran. Habang naglalakad siya patungo sa mga kaibigan, napansin niya na kada bahay na madadaanan ay may palaspas sa pintuan. Nagtaka siya dahil matagal pa naman ang palaspas. Nilapitan niya ang isang alay na nagwawalis at tinanong, Para saan po yung palaspas na nakalagay sa mga pinto ninyo? Nako, bata ka pa nga. Hindi mo alam na ang palaspas ay mabisang pantaboy sa mga aswang na magtatangkang lumapit sa bahay ninyo? Saan po kayo nakabili niyan? Sa Plaza Miranda. Kaso hapon na, baka wala nang natira. Lalo pat kalat na sa probinsya natin ang tungkol sa mga gumagala na aswang. Tumangutango na lamang si Samson. Matapos magpasalamat ay umalis na rin siya. Ayos din Parang pelikula na tong lugar namin Aswang talaga Inang yan. Napabuga pa ng hangin ng binata. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na sa isang iglap, mababalot ng katatakutan ang kanilang lugar. Kakaunti na nga lang ang nakakasalubong niya sa daan, halatang ang karamihan ay nag-iingat na rin. Una niyang napuntahan si Roger. Dakilang tambay naman ang binatang yon kaya isang kaladkad lang niya. Pre, pwede bang humingi ng pabor? Lagi ka naman nahingi ng pabor tapos magtatanong ka pa. Samahan niyo ako. Kunin natin yung uling na gagamitin para sa mga ililitsyon sa bahay. May handaan kasi sa bahay Darating din yung iba naming kamag-anak. Gusto mo, huwag ka na magpaliwanag. Basta, pagkain, tara agad. Habang naglalakad ay hindi maiwasan ni Samson na ikwento ang nangyari kay Sander. Maging si Roger ay nabigla rin. Kahit pala tirik ang araw, nakakapanakit ang mga aswang. Lintik naman yan. Nakakabahala na yan Huwag ka mag-alala. Narinig ko na gumagawa na pala ng paraan ng pamunuan para mahanap yung mga aswang na yan. Pre, paano kung hanapin natin sila? Tapos, mamamatay tayo. Tumigil ka nga sa kahibangan mo. Nakita mo naman kung anong nangyari sa kapatid ko Mali mo, pagkakataon na natin to para makilala tayo. Ayoko. Bilisan mo na lang maglakad. Kailangan nating makuha kagad yung uling dahil matagal yung paglilitsyon. Dinaanan nila si Jason. Sakto naman na wala ring ginagawa ang binata, kung kaya't agad din naman itong sumama sa kanila. Sabay-sabay na silang naglakad patungo sa kabilang barangay. Nalaman na rin ni Jason ang nangyari kay Sander. Pero tahimik lang ang binata. Bagay na napansin naman ni Samson at Roger. Naninibago kasi sila kay Jason. Jason, pre, may problema ka ba? Kanina ka ba tahimik ka? Oo nga. Baka naman kasi napipilitan ka lang sumama. Hindi, para antimang. Anong problema mo? Magsabi ka lang Napailing si Jason. Ayaw na sana niyang ipaalam ang nangyari pero nang malaman niya ang sinapit ng baklang si Sander, dito na niya naisipang ibahagi na rin ang sa kanya. Mga pre, yung pinsan ko kasing babae, nawawala, si Morga. Kagabi siya huling nakita Ang sabi ng mga kasama niya, bigla na lang daw may humila kay Morga. Tapos dinala daw sa itaas ng punong nyug. Yung parang gumapang tapos bit-bit yung pinsan ko. Napatigil si Samson at Roger sa kanilang narinig. Hindi sila makapaniwala. Teka, pinsan mo ba yung narinig kong nawawala raw na babae? Tumango lang si Jason bilang pagtugon. Gagi, talamak na talaga.
Kanina may nakausap kaming albularyo. Ang sabi, isang pamilya nga raw ng aswang ang nandito sa probinsya natin. Nandudukot daw sila ng tao. Basta, kung sino lang daw makakuha nila. Tapos, 2 lang daw ang pwede nilang gawin sa madudukot nila. Pwede nilang patayin, pwede rin namang gawing kauri nila. Yung tinatawag nilang yanggaw. Tila may bumara na bato sa lalamunan ni Samson at Roger. Napabuntong hininga na lamang sila. Hindi nila alam kung ano ang una nilang mararamdaman. Kaya kayo pre, mag-iingat kayo. Pati mga pamilya nyo. Kasi hindi natin alam kung sino sa atin ang maaari nilang mabiktima eh. Nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa marating na nga nila ang kabilang barangay. Tahimik pa rin si Jason sa mga pagkakataon na yon. Nagsisimula na siyang matakot sa mga nangyayari. Malayong-malayong aswang na iniisip niya sa kung ano man ang ginagawa ng aswang sa kanilang lugar. May pinuntahan silang tindahan ng uling. Kinuha nila ang 5 sako. Hindi naman malalaki ang sako kaya naman kinaya nilang bitbitin yon. Pasensya na sa abala mga brad ha, pero babawi naman ako sa inyo eh. Wala yun, no ka ba? Ang malaga, kakain ako sa inyo. 5:00 na ng hapon nang makarating na sila sa bahay nila Samson. Nagpabaga na kagad si Samson dahil pagsapit ng gabi ay darating na ang kanilang mga bisita. Tumulong na rin sa kanya si Roger at Jason kaya mas mabilis silang nakapag-umpisa. Sinabay-sabay nilang ilitsyo ng manok at ang nag-iisang baboy doon. Sandali lang mga pre ha, kukuha ko lang kayo ng malamig na tubig. Pumasok si Samson ng kanilang bahay. Sa sala pa lang, naabutan na niya ang baklang si Sander na nakaupo, nakasandal at nakapikit. Hindi yung gumagalaw. Napadako ang tingin ni Samson sa kamay ng bakla na may sugat. Hoy, bakla! Ngunit hindi yung tumugon sa kanya. Hindi na nakatiis pa si Samson. Hinawakan niya sa balikat ang kakambal para sana alugin yon. Pero napatigil ang lalaki nang maramdaman na sobrang init ng kanyang kapatid. Biglang dumating ang kanyang ina na may dalang maliit na timba. May laman na maligamgam na tubig na may suka at bimpo na pamunas. Ma, ang taas ng lagnat nitong baklang to ah. Kaya nga eh, iniisip ko nga baka dahil yan sa pagkagat sa kamay niya. Patingin nga. Inalis ni Samson ang benda ng kamay ni Sander. Nakita nila na nagkukulay itim na ang kamay ng bakla. Kahit na madalas na banas si Samson sa kakambal niya, hindi pa rin niya maiwasang hindi mag-alala. May kilalang albularyo si Jason ma. Ipatingin natin. Pero papaano ang mga paparating na bisita? Baka hindi kayanin ng papa mo mag-isa rito. Kami na lang ng mga kaibigan ko maghatid sa kanya. Dito na muna kayo. Asikasuhin niyo yung mga bisita natin. Sigurado ka ba? Oo, sige po. Tinawag ni Samson ang 2 niyang kaibigan. Nagpatuloy siyang magpaalalay palabas ng kanilang bahay. Nakiusap si Samson sa kapitbahay nilang may tricycle. Halos ipaharurot ng lalaki ang tricycle, madala lamang ng mas mabilis si Sander sa albularyo. Habang tumatagal kasi, nangingitim na ng nangingitim ang kamay ng binabae. Nandito na tayo! Huminto ang tricycle. Tulong-tulong nilang inalalayan palabas si Sander. Nakita naman sila agad ng isang babaeng albularyo. Puti na ang buhok nito nang dahil sa katandaan. Pero makikita naman sa kilos nito na kahit papaano ay may kalakasan pa rin ito. Guys, siya si Aling Amang. Kakilala siya ng lolo ko. Halika kayo. Ipasok niyo na ang pasyente sa loob. Inihiga nila sa loob ng bahay ng matanda ang baklang si Sander. Agad namang napansin ni Aling Amang ang nangingitim nitong kamay. Hindi pa man natatapos ni Samson ang sinasabi niya, nalaman agad ni Aling Amang kung ano ang nangyari sa kamay ni Sander. Nakita kasi nito ang mga sugat na parang bakat ng ngipin. Nakagat ito ng aswang. Tingnan niyo, hindi siya namamaga, pero nangingitim na. Ibig sabihin lang nun, unti-unti nang namamatay ang mga ugat sa kamay niya. Kapag hindi yun naagapan, maaari yung kumalat sa buo niyang katawan at ang mas masaklap pa, maaari niyang ikamatay. Napalunok ng laway si Samson sa kanyang narinig.
parang nawala ang lahat ng inis niya sa kakambal niya. Ano pong pwede natin gawin para maisalba po natin siya? Hinawakan ni Amang ang nangingitim na kamay ng bakla. Kailangan mong mahanap ang aswang na mismong kumagat sa kanya. Patayin mo siya at kumuha ka ng dugo sa kanya. Ang dugong yon ang ituturok sa kamay ng kapatid mo. Sandali ho. Hindi ba delikado yun? Baka kasi maging aswang din si Sander. Huwag kayong mag-alala. May ipapainom naman ako sa pasyente para hindi mangyari yon. Kailangan lang natin ang dugo ng aswang na yon. Mabisa ang dugo nila para kontrahin ang sariling laway na naiwan sa kamay ng pasyente. Ang kailangan nyo lang intindihin ay ang kung saan nyo hahanapin ang aswang na yon. Sa mga kumakalat pong kwento, parang marami po yata sila eh. Isang pamilya po yata. Parang pwede na silang maging family reunion eh. Sali kaya sila sa family feud? Nako, alam mo, tama yung sinabi mong marami sila. Isang pamilya. Kahit mahanap nyo sila, kailangang tama ang papatayin mong aswang. Kasi kapag ibang dugo ang nakuha mo, ibig sabihin ibang aswang, hindi yung kumagat mismo sa kapatid mo. Mas mapapadali ang buhay ng pasyente. Wala akong pakialam kung gaano sila karami. Kailangan kong gawin ang dapat mong gawin. Kung hindi, patay tong salot na to. Nag-aalala na siya sa kakambal niya. Manahimik ka nga. Siyempre kapag namatay to, wala na akong ibubuli. Nag-iisip ka ba? Huwag ka na nga mag-deny, pre. Aminin mo na lang sa sarili mo na mahal mo talaga yung kapatid mo. Iho, nakikita ko na mabuti kang tao. Kung minsan hindi ka hinaan ng magpakita ng emosyon o pag-aalala. Ang pag-amin sa nararamdaman ay isang katapangan. Doon nagsisimula ang katapangan na magagamit para sa haharapin mong laban. Bumugan na lamang ng hangin si Samson. Iniba na lamang niya ang usapan dahil hindi niya masikmura ang drama. Ayos lang ba na dito ko muna iwan yung baklang to? Nang sa ganun may makakapag-obserba ng kalagayan niya. Irerekomenda ko rin na dito na muna siya. Kasi alam ko, maaari siyang balikan ng mga aswang, lalo pat nilalagnat na siya. Kung ganun maraming salamat po. Huwag kang mag-alala. Gagamutin ko siya ngayon. Magpapakulo lang ako ng mga gamot. Ipapababa natin ang lagnat niya. Pero yung sinabi ko pa rin sa iyo ang pinakamagandang panglunas. Ay siya nga pala. Eto, tanggapin mo. Langis na kumukulo kapag may aswang sa paligid. Makakatulong yan para malaman mo kung may aswang na nagmamasid. Tumango na lamang si Samson. Nagpaalam na rin siya dahil kailangan niyang magbigay ng balita sa kanyang mga magulang. Lumabas na rin sila. Sa kamalas-malasan nga lang, iniwan na pala sila ng tricycle na naghatid sa kanila. Asartalo naman si Mamboyet Sabi ko hintayin tayo Baka hindi ka narinig na maayos. Kanina nga, bibingi-bingi. Di lakarin na lang natin. Nandito pa rin naman tayo sa lugar natin Layo kaya, nasa dulo tayo no? Tara na, wala naman tayong magagawa Lang yang Mamboyet yan Laki-laki ng binayad natin, iniwan lang tayo. Bibigyan ko nga mamaya ng maraming lechon baboy yung para ma-high blood. Napilitan na lamang na maglakad ang magkakaibigan. Wala nang katao-tao sa paligid ng mga oras na yon. Medyo kakaunti na lang din kasi ang kabahayan sa dulong parte ng kanilang lugar. Bilang na lang din sa daliri ang mga gumaganang poste ng ilaw. Ganun pa man, hindi na lamang nila pinansin ang takot na dinudulot ng dinadaanan nila. Ang mahalaga na lang kay Samson ay makabalik na sila. Pre, ano nga palang balak mo? Paano mo huhulihin o papatayin yung aswang na kumagat sa kakambal mo? Hindi ko nga rin alam Pero marunong naman akong humawak ng itak. Tatagayin ko na lang kagad sa mukha kapag nakita ko. Kailangan mo ba ng tulong? Inakbayan ni Jason si Samson. Hindi na. Sobrang abala ng dinudulot ko sa inyo. Kaya ko na to. Labang ko naman to Problema ng pamilya namin.
Panis! Brother duty! Gusto suluhin kasi love na love niya si Sandara. Kapag hindi ka tumigil, ikaw tatagayin ko sa muka. Ikaw naman di ka na mabiro. Pwede naman kaming tumulong sa ibang paraan, pre. Magsabi ka lang. Para saan pa't magkakaibigan tayo. Kaya ko na, pre. Kapag hindi ko na kaya, magsasabi na lang ako sa inyo. O sige, ikaw ang bahala. Basta ingatan mo yung sarili mo ha. Hindi kami kumpleto kapag namatay ka. Nag-akbayan na lamang ang tatlo habang naglalakad. Nang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang lugar, mga sigawan ang kanilang naririnig. Nagmumula yon sa isang bahay na bigla na lamang nagbukas ng mga ilaw. Naalarma ang tatlo nang makitang naglabasan ng mga tao sa bahay. Nang dukutin ni Samson ang langis, nakita niyang kumukulo ngayon. Malakas, ibig sabihin, malapit ang aswang sa kanila. Manong, ano po nangyari? Lintik na aswang yan. Muntik pang kunin ang bunso ko. Ho? Nasaan po? Sa likod bahay namin nakita. Pairam po. Inagaw ni Samson ang itak na hawak ng manong. Uy, anong gagawin mo? Tong batang to oh. Dali-daling tumakbo si Samson patungo sa likod ng bahay. Maging si Roger at Jason ay nabigla sa ginawa niya. Noong mga sandaling yon, ang tumatakbo na lamang sa isip ni Samson ay mapatay ang aswang. Nagbabaka sakaling yun na ang luna sa sakit ng kanyang baklang kapatid. Hindi na nagawa pang pigilan ni Jason at Roger si Samson. Tumungo na kaagad ang lalaki sa kinaroroonan ng aswang. Pagdating niya sa likod ng bahay, naabutan niya pa ang aswang na paakyat na sana ng bubong. Sandaling ikinabigla ni Samson ang kanyang nakita. Ang nakakatakot at pangit na itsura ng aswang ang tila nagpatigil sandali sa binata. Ngunit nang matauhan, walang pagdadalawang isip na tinakbo ni Samson palapit ang aswang. Tinaga niya ang aswang at tinamaan naman yon sa paa. Ang kaso nga lang, mabilis na nakaalis ang aswang. Tumalon ito sa likuran ng maraming puno. Hindi na yon nahabol pa ni Samson dahil wala na siyang madadaanan doon. Pre, ayos ka lang? Napalingon si Samson nang maramdamang nakasunod na pala sa kanya ang dalawang kaibigan. Tinamaan ko sa paa yung aswang, pero nakatakas pa rin eh. Yung ba yung aswang na kailangan mong patayin? Umiling si Samson. Hindi ko rin alam eh, pero palagay ko hindi. Ay nako, mabuti pa kaya umuwi na kayo. At kami naman aalis na muna rito sa bahay namin. Sige na, umuwi na kayo. At baka dito pa kayo mapahamak. Tumango na lamang si Samson. Naglakad na rin siya palabas ng bakuran. Huwag mo nang ulitin yung pre. Hindi ka dapat nagpadalos-dalos. Oo nga, baka mamaya hindi mo alam. Marami pala yung haharap sa'yo. Di namatay ka kaagad. Nauna ka pa kay Sander. Muwi na lang tayo. Kailangan ko pa rin bumalik sa amin para ipaalam kung anong lagay ni Sander. Bumalik na sa paglalakad ang tatlo. Dahil sa nangyari, palingon-lingon na sila sa likuran. Napapraning na sila dahil sa presensya ng mga aswang. Ilang sandali lang ay nakabalik na rin si Samson sa kanila. Walang bisita. Bagay na ipinagtataka ni Samson. Ma? Akala ko ba may darating tayong kamag-anak? Bumuntong hininga si Mampido at kita ang pagkadismaya sa muka. Tumawag kanina sila Paldo. Hindi na raw sila muna tutuloy. Nalaman kasi nila na dito sa lugar natin talamak ang aswang. Ayun, atakot sila. Paano naman itong mga niluto natin? Ipapamigay na lang natin yan sa mga kalugar natin. Kumusta na nga pala si Sander anak? Nadala na namin siya sa kakilala ni Jason na albularyo. Sa mga sandaling ito ginagamot na siya. Wag ho kayo mag-alala, tita. Magaling pong albularyo si Aling Amang. Ay nako, sana gumaling na ang batang yon. Pero, sigurado ba kayo magaling yon? Kasi parang may identity crisis. Ale na Amang, ano ba talaga? Lalaki ba siya o babae? Pero, bakit pa kasi sa dami ng pwedeng makagat yung anak ko pa? Malakas si Sander, ma. Hindi yun mamamatay. At saka, matagal mamatay ang mga bakla, no? Kung ayos lang naman pala ang lagay ng kapatid mo
mabuti pa kumain na muna kayo. Alam ko na napagod kayo sa nilakad ninyo. Ayun! Sa wakas! Alam niyo po, Tito Pido, hindi po ako kumain maghapon para lang tikman yung mga niluto ninyo eh. Sabay-sabay na silang umupo sa harapan ng lamesa. Pagkatapos nilang kumain, sinimulan na nila ang pagbabalot ng pagkain na ipamimigay. Hindi na kasi yun maaaring ipagpabukas dahil mapapanis ang iba. Magpahinga na kayo, ma. Kami nang bahalang magpamigay nito. May mga gising pa naman pong mga kalugar eh. Pasensya na kayo ha. Masasayang lang kasi yan kung hindi makakain. Wala pong problema, tita. Medyo tahimik na ang kanilang lugar nang lumabas na sila ng bahay. Pero inisa-isa pa rin nila ang bawat pinto. Makalipas lang ang halos kalahating oras ay paubos na ang laman ng daladala nilang bayong. Hanggang sa may nakasalubong na silang isang matandang puting-puti na ang buhok. Hindi pa naman uugod-ugod pero medyo kulubot na rin ang muka. Gusto niyo rin po ba ng pagkain? Bili ka. Binatukan ni Jason si Roger dahil sa kalokohan nito. Nay, gusto niyo po ba? Meron pa po kami. Noong una ay tumingin lang sa kanila ang matanda. Parang nakikiramdam lang yon. Nagkatinginan na lang ang magkakaibigan. Nang aalis na sana sila, biglang nagsalita ang matanda. Huwag kayong maghihiwa-hiwalay sa mga ganitong oras. Baka mamaya makasalubong niyo ako ulit. Sumili ang ngiti sa mukha ng matanda. Bagay na nagdulot naman ng kaba sa kanilang tatlo. Nagpakita na lamang sila ng pilit ng ngiti at hindi na nagsalita pa. Nagmamadali silang naglakad. Nang muli nilang lingunin ng matanda, wala na yun sa kinatatayuan nito. Agad namang dinukot ni Samson ang langis sa bulsa niya. Nakita niya na parang katatapos lang kumulo ng langis. Isang matibay na ebidensya ng matandang kanilang nakausap ay isa palang aswang. Grabe, ibig sabihin, pag-ala-gala lang pala talaga dito sa lugar natin yung mga aswang na yon. Dapat talaga meron ng gawin ng pamunuan dito. Kaya nga magmula ngayon, wag na kayong kakausap sa hindi nyo kilala ha. Mas maigi nang sigurado tayo. Hindi na nila sinabi pa kay Mang Pido at Aling Rina ang nangyari. Bumalik sila nang wala ng laman ng bayong. Kahit papaano ay sumaya naman ang mag-asawa dahil hindi na sayang ang lahat ng kanilang naluto. Nagdesisyon si Mang Pido na sa bahay na lang din nila matulog si Jason at Roger. Nababahala kasi sila na pauwiin pa ang dalawa lalo pat may mga aswang sa labas na nagpapanggap lang na tao. Naglatag na lang sila sa sala ng mahabang karton. Magkakatabi ang tatlo gamit ang dalawang malaking unan. Habang ang mag-asawa naman ay magkatabi sa papag. Pinatay na nila ang ilaw para simulan ng makatulog. Pero nung mga sandaling yon, hindi makatulog si Samson at Jason. Malakas kasi ang hilik ni Roger. At kahit takpan nila ang bibig, humihilik pa rin talaga. Pre, pasensya na pero kailangan kong patahimikin tong si Roger eh. Uy, anong gagawin mo? Bigla na lamang sinampal ni Jason si Roger. Naalimpungatan si Roger at bigla na lang nagsalita. Sinampal ako ni Batman! Pagkatapos magsalita ay humiga ito kagad at bumalik sa tulog. Ganito pala matulog tong si Roger. Parang si Raulo. Hindi na yan mag-iingay. O sige na, matulog na tayo. Maaga pa akong pupunta bukas kay Aling Amang. Nagsaklob na lamang ng unan si Samson. Nauna na siyang nakatulog kay Jason. Kinabukasan ay maaga silang nagising. Naganda na kagad si Samson. Habang si Jason at Roger naman ay kailangan na munang umuwi. Pa, ma, mauna na ako ha. Pupuntahan ko lang si Sander para malaman kung ano na ang lagay niya. Anak, maraming salamat ha. Alam namin na naiinis ka sa kapatid mo pero inaasikaso mo pa rin siya. Tayo-tayo lang naman din naman na magtutulungan eh. O sige na pa, naalis na po ako. Dala ang isang bag na isinukbit pa sa kanyang likuran. Naglakad na rin siya palabas ng kanilang bakuran. Habang patungo sa sakayan ng tricycle, napadaan siya sa tindahan ng mga karne. Marami-rami ang mga tao sa umagang yon. Ang iba kasi ay bumibili na ng marami. Dahil kasi sa takot sa aswang,
Lahat ng kailangan nila ay sa umaga na nila binibili para hindi na rin sila lalabas ng hapon o kaya naman ay gabi. Pambihira. Kung namili pala sila mama ngayon, malamang naubusan na sila. Napailing na si Samson. Maglalakad na sana siya ulit nang meron siyang napansin na isang babae at lalaki. Sa tansya niya, parang nasa edad 40 pa lamang ang dalawa. Medyo nakadistansya ang dalawa sa mga tao. At sa lahat ng naroon, parang sila lang ang aligaga. Nang daanan na ni Samson ang dalawa, ay biglang napatingin sa kanya ang lalaki. Nanlalaki ang mga mata na parang kilala siya nito. Nagtaka naman si Samson kaya huminto siya at nilingon ng dalawa. Hindi na naiwasan ni Samson ang sarili. Kaya naman tinanong na niya yon. Anong problema? Kilala mo ba ako? Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi mo ba ako naaalala? Hindi. Sino ka ba? Nakapagtataka. Hindi mo na ako kilala. Pero mas nakapagtataka dahil mukhang walang nangyari sa'yo. Dahil sa kakaibang sinabi ng lalaking yon, ay nagkaroon na ng ideya si Samson. Naisip niya na baka napagkamalan siya ng lalaki na siya si Sander. Bagay na nakatulong kay Samson para mapagtanto na ang lalaking yon ay ang kumagat sa kamay ng kanyang baklang kakambal. Tumingin ng diretso si Samson sa lalaki. Nagtataka naman din ang babaeng kasama nito. Bakit? Aswang ka, no? Napatras ng bahagya ang lalaki. Ganon din ang babae na namimilog na ang mga mata sa sobrang gulat. Hindi inaasahan ng dalawa ang lumalabas sa bibig ni Samson. Tama ako, no? Aswang kayo. Nagkatinginan ng dalawa. Walang ano-ano ay biglang tumakbo ang mga yon. Hindi na nagdalawang isip pa si Samson. Dinampot niya ang pantaga ng karne na nadaanan niya. Hinabol niya ang dalawa na ang bibilis din naman tumakbo. Sa kakahabol ni Samson, hindi niya napansin na napalayo na pala sila sa pamilihan. Napunta na sila sa medyo liblib na parte ng bukana ng gubat. Huminto si Samson. Alam niyang mas delikado kung mas papasok pa siya sa kagubatan. Lumabas kayo dyan kung talagang matapang kayo! Mga aswang na dumag! Patalikod kung lumaban! Napatingala si Samson nang marinig na nasa puno ang lalaking aswang. Ang lakas ng loob mo na habulin kami nang ikaw lang mag-isa. Anong tingin mo sa sarili mo? Hindi namamatay? Napaigpit ang pagkakahawak ni Samson sa hawak niyang patalim. Nabubuo ang galit sa kalooban niya, lalo pat alam niyang yun na ang dahilan kung bakit nasa peligro ang buhay ni Sander. Matapang kasi ako at wala akong pakialam kahit ilang aswang pa kayo na gumagala sa lugar namin. Huwag ko lang kayong malalapitan, siguradong isa sa inyo, ha? Napatigil sa pagsasalita si Samson nang maramdamang may bumagsak sa likuran niya. Paglingon niya ay agad niyang hinugupit ng malapad na itakang babae. Tinamaan yun sa mukha kaya sumirit agad ang dugo. Huwag kang makulit babaeng aswang! Hindi ko kailangan kong patayin! Nakaramdam ng takot ang babae. Dumistansya yon sa kanya. Habang ang lalaki naman sa taas ng puno ay umaangil na tila asong galit na galit. Sinasabi ko naman sa iyo sa oras na magkalapit ang landas natin, mapapahamak talaga kayo. Hindi na ako natatakot sa inyo. Kaya ikaw, bumaba ka dyan. Mas matapang pa sa iyo tong babae na to Tila nakaramdam ng insulto ang lalaki. Kaya sa mga sumunod na sandali, nagtangka na yung umatake kay Samson. Munti ka nang makalmot si Samson. Buti na lang ay mabilis siyang nakaiwas. Sa sunod na pag-atake ng lalaki ay munti ka na itong tamaan ng pantaga ni Samson. Kinabahan ng lalaki kaya dali-dali itong bumalik sa itaas ng puno. Hindi tayo matatapos kung babalik ka lang dyan. Bumaba ka na rito at makipagpatayan ka sa akin. May haraw ka rin sa akin, lintik kang tao ka. Hindi na pumalag ang lalaki sa kanya. Umalis na ito kasama ang babae na duguan. Nakahinga naman ng maluwag si Samson. Aminado siyang kabado rin siya noong mga oras na yon. Ganun pa man, hindi niya pinakita ang daga sa dibdib niya. Sa halip, pinilit niyang magmukhang matapang at maanga sa paningin ng dalawang aswang. Mga duwag!
Naglakad na lamang palis ang lalaki. Tinuunan niya ang sakayan ng tricycle. Mga bandang 7:00 na nang makarating na siya sa bahay ni Aling Amang. Medyo natagalan dahil sisira-sira ang tricycle na nasakyan niya. Bumungad agad sa kanya ang babaeng albularyo. Sumenyas yun sa kanya para pumasok. Bumaba na ang lagnat niya. Pero yung kamay niya unti-unti nang nangingitim. Kailangan makuha na natin ang dugo ng kumagat sa kanya. Wag kayo mag-alala. Alam ko na kung sino yung aswang na kumagat sa kanya. Natukoy mo na kung sino yung aswang na yon? Oho, sa katunayan, nakainkwentro ko pa nga ho sila eh. Pero hindi ko napatay yung lalaki. Nagawa ko lang sugatan yung babae. Aling Amang, mukhang isang buong pamilya nga yata sila. Nung nakaraan may nakita rin akong aswang na matanda eh. Naglakad si Aling Amang palapit sa natutulog na baklang si Sander. Nilagyan muna ng albularyo ng basang bimpo ang noon nito. Marami nga sila, iho. Kaya nababahala ko para sa'yo. Papaano mo papatayin ang aswang na kumagat sa kakambal mo? Alam naman natin na hindi siya nag-iisa. Meron na po ako naisip, pero kailangan ko po ng tulong nyo. Sige, iho. Ano bang may tutulong ko? Tulungan niyo po ako magkaroon ng gamit na pwedeng ipanlaban sa aswang. Ibig mong sabihin, lalabanan mo ng harapan ng mga aswang? Kung yun lang ang natitirang paraan para bumangon na yung bakla na yan, gagawin ko po. Sandaling napaisip si Aling Amang. Tila sinusukat nito ang sitwasyon at patingin-tingin pa kay Samson. Medyo nag-aalangan kasi ang albularyo sa ideya ng binata. Sa itsura kasi ni Samson, palagay ng albularyo ay hindi ito tatagal sa laban. Lalo pat hindi naman pangkaraniwang nilalang ang makakaharap nito. Tutulungan niyo po ba ako? Tutulungan kita pero nag-aalala ko. Papaano ka mananalo? Bukod sa mukhang wala ka namang karanasan sa pagpatay ng aswang, wala ka rin namang ibang kasama. Tandaan mo, iho. Kahit gaano karami ang armas mo, hindi uubra ang isa sa marami. Napasandal na lamang si Samson sa kanyang kinauupuan. Bumuntong hininga ang lalaki. Batid niyang tama naman ang pinupunto ni Aling Amang. Pero wala naman siyang ibang naiisip na paraan, kundi ang ideya niya lamang. Isama mo ang 2 mong kaibigan. Sa ganoong paraan, papayagan kitang harapin sila. Ituturo ko rin sa iyo ang mga kahinaan nila. Ang 2 kong kasama? Pinag-isipan ni Samson ng mabuti ang bagay na yon. Hanggat maaari kasi, ayaw niyang idamay si Jason at Roger sa problema niya. Pero kung yun na lang ang natitirang paraan, mapipilitan na lang din siyang pumayag sa gusto ng matanda. Sige ho. Kakausapin ko sila. Isasama ko sila rito pagbalik kapag pumayag na sila. Tatayo na sanang lalaki nang biglang magkamalay na si Sander. Si Samson ang unang nakita ng bakla nang imulat nito ang mata. Ay, where na akes? Why ganitay sa heaven? Hoy, bakla. Wala ka pa sa langit, no? Kung pinagsasabi mo dyan. Iho, nandito ka sa bahay ko. Isa kong albularyo at ako ang gumagamot sa iyo. Wow, bongga. Si Mother Earth, Dr. Quack-Quack. Hoy, Sander. Umayos ka rito, ha? Huwag ka makulit. Babalikan ko lang si Jason at Roger. Ay, shucks. What happened to my kamay? Bakit kulay dinuguan ni Tay? Kinagat ka ng aswang, di ba? Yan ang nangyari. Yan din ang dahilan kung bakit ka nilalagnat. At yan din ang dahilan kung bakit mamamatay ka na. What? Kaya manahimik ka na. Aalis na ako. Huwag kang pasaway rito, ha? Naasikaso ka ni Aling Amang. Hindi na hinintay pa ni Samson na mangulit ng kakambal na bakla. Umalis na siya at sinubukang balikan ang kaibigan na si Jason. Humihilik pa si Jason ng pasukan nito ni Samson sa silid. Nagulat si Jason nang mapansin na nasa dulo na siya ng papag.
Gagi. Paano ka nakapasok dito? Dumaan ako sa pinto kasi pinayagan ako ng mama mo. Sabi nga ng mama mo gisingin ko na raw yung pabigat. Inaantok pa ako eh. Anong kailangan mo, pre? Lumapit ng bahagya si Samson at bumulong. Pre, tulungan mo ako mamayang gabi. Hahanapin natin yung aswang. Tila nawala ang antok sa mukha ni Jason sa mga sandaling yon. Ano? Hanapin mo yung aswang? Hindi ba delikado yan? Kaya nga tutulungan mo ako Walang problema sa akin pero si Roger kaya pumayag. Alam mo naman yun, nagmamatapang-matapangan lang yun pero duwag. Yun, sabihin ko lang na may pagkain sa bahay papayag ka agad yun O sige, sama na ako pre. Anong oras ba yan mamayang gabi? Mga 10:00. Pero magbihis ka na muna. Babalik tayo kay Aling Amang. O sige, lumabas ka muna at magbibihis ako. Pre, salamat ha. Labas na, mamaya na magdrama. Matapos makumbinsi ni Samson si Jason, ay si Roger naman ang kanilang pinuntahan. Nasa labas pa lang sila ng bakuran, may lumipad ng mga kaldero sa loob ng bahay. Nakita na lang nila si Roger na lumalabas. Medyo natataranta ang muka pero patawa-tawa pa ng bahagya. Uy, nandyan pala kayo. Tara, alis na tayo. Baka tamaan pa kayo rito ng tangke ng gasol. Hinila sila ni Roger paalis doon. Hindi malaman ng dalawa kung ano ang magiging reaksyon nila sa nangyari. Ano na naman ba meron sa bahay ninyo? Nagliliparan na naman yung mga gamit nyo ha? Wala yun. Nagpa-practice lang si Mama magsalansa ng mga gamit. Oy, teka, ano na naman palang kailangan nyo? Pre, pwede ka bang sumama? Mamayang gabi kasi aharapin ko yung aswang na kumagat kay Sander. Nakilala ko na siya. Kailangan na kasi ng bakla na yun yung dugo ng aswang Kung hindi, baka mamatay na siya. Wala namang problema sa akin Sasama ako sa isang kondisyon. Pagkain. Marami sa bahay niyan. Hindi. Gusto kong isigaw mo na mahal mo yung kakambal mong bakla. Lumabas pa ang sipo ni Jason dahil sa pagpigil nito ng tawa. Alam mo, huwag ka na lang sumama. Tara na, Jason. Joke lang. Ito naman, galit naman kaagad Sabay-sabay na naglakad ang tatlo patungo sa sakayan ng tricycle. Binalikan nila si Aling Amang. Pagdating nila, tumaas na naman ang lagnat ng baklang si Sander. Mabuti at dumating kayo. Kayong dalawa. Hilutin niyo ang paa niya para hindi manigas. Ikaw, Samson, sa magkabilang kamay. Dali! Walang sinayang na pagkakataon ng tatlo. Sinunod nila kaagad ang utos ni Aling Amang. Ginawa nila yon ng halos 1 oras. Kalaunan ay naging kalmado na rin ang mga muscle ni Sander. Hindi na aabot ng makalawa ang kapatid mo. Kaya mamayang gabi, dapat ay mapatay mo na ang aswang na yon. Hindi ba pwedeng ngayong umaga ko na sila hanapin? Hindi. Magsasayang ka lang ng oras. Hindi na sila lalabas ng umaga dahil sa inkwentro ninyo. Mas mainam sa gabi dahil yon ang pinakatamang oras para gumala-gala sila. Kumusta po ang lagay niya ngayon? Kita niyo naman kanina, mataas na ang lagnat niya. Pabalik-balik yan. Pero ngayon, mababa na naman. Nagagawan ko naman ng paraan. Pwede ko bang ipadalaw dito yung mga magulang namin? Wag! Hindi ako nagpapapunta ng maraming tao rito. Isa pa, baka madamay lang ang mga magulang mo. Nanatili lang ang tatlo sa bahay ng albularyo noong mga sandaling yon. Pinalipas nila ang oras hanggang sa sumapit na nga ang kinagabihan. Lahat ng gamit na meron si Aling Amang na panlaban sa mga aswang ay pinadala na nito sa tatlo. Sinamahan na rin niya ito ng mga pangontra. Samson, tatandaan mo palagi ang mga sinabi ko sa inyo, ha? Lalo na kung saan sila mahina. Opo, tatandaan ko po. Pagpalain sana kayo ng Diyos at sana ay magtagumpay kayo.
Sige na, pumunta na kayo sa kagubatan. Kabado si Samson ng mga sandaling yon. Ganon din naman ang kaibigan niya na si Jason at Roger. Habang naglalakad na sila patungong gubat, wala na ni isa sa kanila ang nagsasalita. Nakahawak lang sila sa tagiliran kung saan nakasukbit ang tig-isang itak na kinakalawang pa. May dala rin si Jason na pana. Nang matanaw na nila ang kanilang papasukang gubat, nagsimula ng magtayuan ang kanilang balahibo. Kagaya ng napag-usapan, kayong dalawa magtatago lang. Ako lang ang lalabas at tatawag sa aswang. Kapag lumitaw na yung aswang na pakay natin, doon ako maghahanda. Pero kapag ibang aswang ang lumitaw, atras tayo ha. Naintindihan nyo? Okay Brad, copy. Sumuot na sila sa gubat. Wala pang 10 minuto, nakaramdam na sila ng kakaiba. Parang kanina pa sila sinusundan ng aswang na hindi agad nila naramdaman. Aswang! Lumabas ka dyan! Tapusin na natin to! Inilapag ni Samson ang malaking lampara sa gilid at dinukot na niya ang dalang itak. Maya-maya lang may aswang na ring lumabas. Sinwerte sila dahil ang pakay nilang aswang ang nagpakita. Pero nakiramdam muna si Samson saglit kung may kasama ba ito o wala. Huwag kang mag-alala. Wala akong kasama. Hindi naman ako duwag eh. Kaya naman kitang patayin ng mag-isa lang ako. Tamang-tama. Nagugutom na ako. Tumawa pa ang aswang ng oras na yon. Pero habang dumadaldal pa ang aswang, sumenyas na si Samson. Agad namang kinuha ni Jason ng pana at tinira ng palaso ang lalaking aswang. Tinamaan ng lalaking aswang sa kaliwang dibdib. Walang sinayang na pagkakataon si Jason. Sinunod niya ang sinabi ni Aling Amang. Kailangan niya sa ulo tagain ng aswang. Tatanggalin pa sana ng aswang ang palaso, pero may bumaon ulit. Sinamantala na ni Samson yon para hatawin ng itak ang ulo ng lalaking aswang. Nang tamaan niya yon, ay hindi na nakapalagpa ang aswang. Sa isang saglit lang, napatay nila ang aswang nang hindi man lang sila nasaktan. Akin ang garapon! Dali! Kailangan nating ipunin ng dugo! Sinahod nila sa garapon ang umaagos na dugo mula sa ulo ng aswang. Maya-maya lang nang mapuno ang garapon, ay dali-dali na rin silang umalis. Natataranta silang tumakbo patungo sa sakayan ulit ng tricycle. Masaya si Samson ng mga sandaling yon dahil sa wakas magagamot na rin ang kamay ng kanyang kambal. Aling Amang! Aling Amang! Nandito na po kami! Nagtagumpay kayo. Wala eh. Magaling kami. Puro daldal kasi yung aswang eh. Kung makapag-ibang to, kala mo talaga may ginawa eh. O siya. Akin na ang dugo. Kailangang maipasok na yan sa kamay ng kapatid mo. Binigay ni Samson ang dugo. Naglabas naman ng malinis na injeksyon ng albularyo. Agad niyang nilagyan ng dugo yon at saka dali-daling itinurok. Nakita nila na biglang pinagpawisan ng baklang si Sander. Nagkakaroon ng reaksyon ng buo niyang katawan. Normal lang po ba yan? Oo. Kaya kailangan ko na siyang painumin ng gamot na ginawa ko para yun kontrahin naman ang masamang epekto ng dugo ng aswang. Isang berdeng garapon naman ang kinuha ng albularyo. Isang kutsara mula roon ang pinainom kay Sander. Halos 15 minutos din ang hinintay nila. Nagkamalay si Sander at ubo ng ubo. Iho, masakit pa ba ang kamay mo? Papikit-pikit matang sumagot ang bakla. Kamay? Wala namang masakit ah. Wala na. Nakahinga ng maluwag si Samson ng mga sandaling yon. Thank you so much ng marami sa inyo ah. Jason, Roger, Aling Amang na Mother Earth, at syempre, sa iyo brother. Sus, kunwari ka pa. Love na love mo naman na Kes. Sus, manahimik ka nga. Gumaling si Sander mula sa kagat ng aswang. Kinabukasan din naman ay nakabalik na rin ito sa kanila. Masayang masaya ang kanilang magulang.
Hindi rin maikakaila ni Samson na maging siya ay nagagalak din. Mula nang mangyari ang mga karanasan na yon, unti-unti na ring natanggap ni Samson ang kabaklaan ni Sander. Kahit na papaano, nagkakasundo na rin sila. Samantala, napuksa na rin ng mga taong gubat ang mga aswang na pagala-gala. Napatay daw nila ang ilan, ngunit may 2 pang nakatakas. Kaya mula noon, hindi na muling nabahala ang kanilang lugar sa presensya ng mga aswang. Namayani ang kapayapaan, hindi lang sa kanilang lugar, maging sa kalooban din ng kambal. Wakas.